Magandang araw sa ating lahat. Ang ating pong paksa ngayon na tatalakayin ay patungkol sa pamilya. Sapagkat ngayon napapansin ko sa social media, particularly sa Facebook, maraming mga post patungkol sa pamilya na mostly kalimitan nito sa kabataan ko nakikita, na nakakalungkot na para bang nagre-rebelde na sila sa kanilang mga magulang. So, basahin natin kung ano po ba yung tinuturo ng Biblia patungkol sa buhay natin bilang isang pamilya. So, buksan po natin sa Efeso 6:1-4. Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, wag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palaki ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, sinasabi rito, ano ang pinapayo sa atin bilang mga anak at magulang. Ang sinasabi diyan, igalang daw natin yung ating mga magulang. Sabi diyan, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. So, igalang, sundin, igalang. So, yun po yung inuutos sa mga anak, na sundin ang magulang at igalang. So, nakakalungkot na para bang doon sa nakikita natin sa social media na yung iba nag-influensya pa ng pag-rebel. Tandaan po natin na dapat tayo ay matutong sumunod sa magulang, dahil ang mga magulang natin, hindi ko sinasabing hindi naman na lahat, pero halos lahat ng magulang ay mabuti ang kanilang mga itinuturo para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Bagamat may ilan na medyo sablay, pero siyempre hindi naman yun ang tama, kundi doon tayo sa tama na ating pag-uusapan. Ang mga magulang, sila ay ginagawa nila yung mga bagay iniuutos sa mga anak nila dahil para sa ikabubuti ng kanilang anak. Kaya tayo bilang mga anak, dapat matuto tayong sumunod sa ating mga magulang, lalo kung nasa poder tayo nila, kasi sila yung gumagabay sa atin. Mga minor de edad tayo, sumunod tayo. Kasi ang mga magulang, sila alam na nila yung mga experience nila sa buhay, nila. Nakita na nila kung ano yung tama at mali, nagkamali na sila, ayaw nila yung pagkakamaling yun ay magawa rin ng anak nila. So in short, yung mga pinasusunod sa mga anak ay para sa ikabubuti. So yun po yung sinasabi sa atin bilang mga anak. At napakahalaga po ng pagsunod natin sa ating mga magulang, sapagkat sabi nga sa unang Samuel 15:22, mabasa po natin yan. Sabi diyan, ang sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Dito sinasabi dito na mas maigi daw yung pagsunod kaysa sa mga hain o handog. So, ibig sabihin, napakahalaga sa Diyos yung ating pagsunod. Kaya inuutos ng Diyos at sinasabi ng Diyos na tayo bilang mga anak ay sumunod sa mga magulang. Dahil napakahalaga daw ng pagsunod kaysa sa mga handog. Halimbawa, marami naman kayo binibigay sa mga magulang ninyo. Bigay nyo rito, bigay doon. Okay yun, maganda yun. Pero mas mahalaga daw ang pagsunod. So, sinasabi dito na tayo ay dapat na mayroong pagsunod. Napaka-importante ng ating pagsunod sa kanila. Si Kristo, si Hesus Kristo mismo na bilang anak ng Diyos, sumunod kahit yun ay magresulta ng kanyang kamatayan, mahihirapan siya at mamamatay siya. Pero natutong sumunod sa kanyang ama. Ganun kahalaga ang pagsunod, higit sa lahat. Kung paano ang ating Panginoong Hesus Kristo ay natutong sumunod, dapat tayo rin bilang mga anak matutong sumunod sa ating mga magulang. Ngayon, marami po naman kasing iba na kung bakit nagiging ganun ng kabataan, madalas sila tipo bang ayaw tumulong sa magulang o
tumulong sa magulang kung nangangailangan. Kung ang magulang ay nangangailangan na ng tulong, nang wala nang kakayanang para sa sarili nila, nararapat naman na tulungan natin. Dahil yung pagtulong sa magulang ay kalooban at ito ang nais ng Diyos sa atin. So basahin po natin ito sa unang Timoteo 5:8, sabi, ang sinumang hindi nangangalaga sa kanyang mga kamag-anak at lalo na sa kanyang kasambahay ay tumalikod na sa pananampalataya at masahol pa siya at sa hindi sumasampalataya. So dito, ang sinuman, so ito, magulang man o anak o kahit kapatid, kung nangangailangan ng iyong pamilya, dapat lang na tumulong tayo dahil kung hindi naman tayo tumutulong, gaya niya ng pangangalaga sa kanila, kung tayo ay may kakayanan, masahol pa raw tayo sa hindi sumasampalataya. Kaya kung kayo nananampalataya kayo na may Diyos or may mga relihiyon kayo, ano man na meron kayo, pero hindi naman ninyo magawang tumulong sa pamilya, baliwala din yun. Kahit na ba linggo-linggo nasa simbahan kayo, sinusunod ninyo kung ano yung sinasabi doon sa church ninyo, pero hindi naman magawang tumulong sa kapamilya, magulang man ito, anak o kapatid, lalo't nangangailangan at ikaw ay may kakayanan, mas masahol pa raw sa hindi sumasampalataya. So sana hindi tayo ganun. Atas po tayo sa 4, sa unang Timoteo. So unang Timoteo 5:4, basahin po natin yan. Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. Isang biyuda o isang magulang na wala ng kakayanan, dito po kasi binanggit biyuda. Sa panahon po noon, ang mga asawang babae ay nakaasa lang sa asawang lalaki. Kaya pag namatay yung asawang lalaki, talagang wala na silang aasahan pa. Kaya yung isang asawang babae o biyuda na, kung may mga anak at apo raw, sila daw ang dapat na kumalinga. So makikita ninyo na ang isang magulang kung wala ng kakayanan, tayo bilang mga anak o maging apo ay dapat tumutulong daw tayo sa kanila. Ano sabi diyan? Bilang pagtanaw ng utang na loob. Ito madalas po ito nagiging narrative po ito ng kabataan na wala daw tayong utang na loob sa magulang. Yun po ba ang sinasabi ng Bible? Sabi po rito sa Biblia, bilang pagtanaw ng utang na loob. So, biblical ba na dapat tumatanaw tayo ng utang na loob sa magulang? Biblical po yan. And then, anong kasunod? Sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. Nakakalugod daw ito sa Diyos. So, kung tayo hindi tayo tatanaw ng utang na loob sa ating mga magulang dahil sa pag-alaga nila sa atin, pinapapalaki, nalulugod ba yung Diyos yan sa atin? Sa tingin ninyo, mga kabataan, nalulugod bang ang Diyos sa atin kapag hindi tayo tumatanaw ng utang na loob sa magulang bilang sa kanilang pag-aalaga nila sa atin? Masama man o mabuti na magulang, dapat tayong tumulong sa magulang natin. Dahil magulang pa rin natin sila. Ibinigay sila sa atin ng Diyos. Kaya dapat tumanaw tayo ng utang na loob sa kanila. Kung may kakayanan tayong makatulong at wala na rin sila at wala na silang kakayanan sa kanilang buhay, tayong mga anak ay dapat na tumutulong at nag-aalaga sa kanila. Ngayon, hindi lang naman ito patungkol sa magulang. So, ano ba sinabi? Tuloy po natin sa Efesos 6:1-4, yung verse 4 po, ang sabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, tayo namang mga magulang, huwag nating ibuyo sa galit daw yung anak. Ibig sabihin yung, lagi nating pinapagalitan, lagi nating galito. Oo, tama na magalit tayo sa kanila. Na dapat lang na sila ay ating pagkakamali. Pero kung konting bagay lang, masyado tayong magagalitin sa kanila, ang payo sa atin ng Diyos bilang mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Sa ibang version po nito, o sa ibang saling Biblia, yung word po na paghihimagsik, kasi nasa huwag natin ipamungkahi sa galit. So, huwag natin laging pinapagalitan ng sobra. Kasi hindi rin nakakabuti yun. Tama rin naman na tayo ay magtutuwid sa ating mga anak dahil sinasabi din sa Biblia na tayong mga magulang ay dapat na pinapalo natin yung ating mga anak sa tuwing sila ay magkakamali, dapat natin silang paluin. Hindi ko naman sinasabing gulpi, iba po yung gulpi sa pagpalo lang. Yung gulpi, iba na yon, extreme na yon. Palo ay yung pinipitik, pinapalo. Ibig sabihin, pag nagkakamali, malalapat lang na paluin natin yung ating
mga anak upang pagtutuwid sa kanila. Dahil sinasabi rin sa Biblia na kapag hindi natin tinutuwid yung ating mga anak o pinapalo natin yung ating mga anak, hindi natin sila mahal. Kaya sabi rito, palakinin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang sabi nga sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. So tayong mga magulang, turuan daw natin yung anak natin sa mga dapat nilang lakaran. Ibig sabihin kung ano yung mga dapat nilang tamang gawin, ituro natin sa kanila dahil tayo bilang mga magulang, na-experience na natin yung buhay natin, kung ano yung mali, kung ano yung tama. So ituturo natin sa kanila yung daang dapat niyang lakaran. And then ito, idagdag lang po natin yung bilang mga anak, ang sinasabi dito sa Marcos 7:11-13, ngunit tinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga tinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. So dito, ang isang anak ay merong handog daw sa Diyos pero hindi naman nagagawang tumulong sa magulang. Ibig sabihin, siguro mga relihiyoso o laman ng simbahan, mayroon ng ihahandog o offering sa Diyos, pero yung magulang naman nila hindi magawang matulungan, pero mayroon silang offering sa Diyos, hindi rin tama yun. Dahil kung nagagawa natin magbigay sa Diyos, unahin natin yung mas nangangailangan. Sino ba yung mas nangangailangan? Yung magulang na nangangailangan ng tulong. Yung Diyos, hindi naman nangangailangan ng tulong at hindi nga mahalaga sa kanya kung tutusin yung handog. Ayaw nga ng Diyos ng mga handog. Hindi rin naman ito patungkol sa mga anak. Ito rin kagaya din ng mga magulang na mas unahin ang nangangailangan. Kung ang anak mo ay nangangailangan, ikaw na magulang, nararapat lang tumulong. Meron kang offering o handog sa Diyos pero ayaw mo naman tulungan yung anak mo. Gayun din naman yung anak na laman din ng simbahan, meron kang pangbigay sa simbahan pero wala ka namang binibigay sa magulang mo. Hindi rin tama yun. Dahil mas nais ng Diyos na tayo ay tumulong doon sa nangangailangan. Kaya sana tayo bilang mga anak at magulang, kasi ako naging anak at magulang na rin ako, wala po akong pinapanigan sa dalawa, kundi parehas dapat tayo bilang anak matutong sumunod at gumalang sa magulang, at bilang anak gawin natin ito ng pagmamahal. Ngayon bilang ako magulang ngayon, tinuturo naman sa akin kung paano mag-aruga sa anak ng tama. So parehas lang po na may pinapayo ang Diyos sa atin dito. Ngayon, all in all po, ang talagang pinaka-core ng ating paksang ito gawin natin ito na may pagmamahal. Kasi yun naman talaga ang dakilang utos, yun talagang kauna-unahang utos, yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. So sino ba yung unang kapwa natin na dapat mahalin? Siyempre, yung kapamilya. So sana po bilang tayo ay isang mabuting Kristiyano, isang magulang, isang anak, kung ano man ang ipinapayo sa atin ng Biblia bilang isang Kristiyano, dapat nating isabuhay kung ano yung mga tinuturo na ito sa atin. Kung ano rin po yung pagkukulang ng magulang sa mga anak, hindi rin dahilan ito ng mga anak para gawan ng masama o gantihan ng masama. Dahil kung ang isang magulang ay may pagkakamali, mananagot sila sa Diyos. Ikaw na anak, nakita mong mali, gumanti ka, gumawa ka rin ng mali, mananagot ka na rin sa Diyos. Parehas na kayong mananagot. Kung tingin mo may nagawang mali yung magulang, tayo bilang mga anak, magpatawad sa kanila, mahalin pa rin natin sila. Gawin natin yung tama. Yung pagkakamali nila, Diyos ang bahala sa kanila. Basta ikaw, ginawa mo yung tama sa pagiging anak. Kung magulang ka naman ngayon, basta alam mo nagawa mo yung tama, at kung may nagawa ka namang pagkakamali, dapat nga tayong magsisi at hingin ng tawad dito sa Diyos. Kaya hindi pa naman din huli ang lahat bilang magulang, dahil habang nabubuhay, kung ano yung ating mga pagkakamali, dapat nating ituwid. Dahil hindi rin lang naman yung mga anak ang nagkakamali, maging tayo yung mga magulang. Kasi una, naging mga anak din tayo bago naging magulang. So nagkaroon pa rin tayo ng pagkakamali bilang anak. Ngayon magulang, nagkakamali pa rin tayo kasi wala namang perpekto. Diba? Wala ang perpekto sa atin. Ang perpekto lamang ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo, hindi naman tayo perpekto Kasi sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. So, yun po yung aking
iniiwan sa inyo bilang mga magulang at anak, bilang isang pamilya, kung paano tayo magtulungan at magmahalan sa isa't isa. God bless po always sa ating lahat.